Oo kayo, at gusto ko lang paliwanag kung bakit ako nananagi ito. Katulad po nabawin ko kanina, itinagdanan minsan ang tayo mamatay. Pagkatapos ito, ang nakikita ko natin, katawan, at kung sakali yung alalamunan sa inyo na yung cremation, hindi yung pinagbabawal sa Bible. Sa katunayan no, ang ginagawa ng cremation, pinapabilis yung proseso ng pagbalik sa alabo. Sabi ng Diyos kay Adan, nasa kasalanan mo, sa alabo ka sa hanggarin, babalik ka sa alabo. Sa cremation, ay mabilis na ng proseso. Kaya huwag yung isipin na nakuha ng patay na. Pag ang tao namatay, sabi sa Bible, nung ang kanyang kaluluwa ay umalis, pagkat siya ay namatay. Pag ang katawan o walang spirito ay patay. Ibig sabihin, kaluluwa at spirito umalis sa katawan. Pinagdami sa taong namatay, pagkatapos ito ay paghukom. Ang magandang balita ko, wala akong taong na mamamatay sa lupa na hindi ibigyan ng pagkakataon ng Panginoon yung marinig yung parinig ko sa inyo. Kung wala ko kasi ginawa ang Diyos, sama-sama tayo sa impyerno. Katulad ko, nasusulat. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero hindi naman ako nakapatay. Pero sabi ng Jesus, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, tanga, bobo, gago, mahinang utak, ulol, ay nangangaling umabot sa impyerno. Nung nabasa ko, sabi ko dito gagawin yun. Pero yung kapatid ko, pag sumungo ako sa nanay ko, at yung nanay ko, agagalitan ako, ang ginagawa ko para makaganti, minumura ko yung kapatid ko. Kaya alam ko, hindi ako pasado. Kaya kung sakali naisip nyo, nangangarap ko, hindi, pare-pare na ko tayo. Sa pagmumura ko, mamamatay tao ako sa aking pananalita. Sa galit ko sa kapatid ko, naging mamamatay tao rin ako sa aking puso. Hindi na ako yun, nagsinwaling din ako. Katulad ko ng marami sa inyo dito, nasabi niyo wala, meron naman. Kung pinasabi niyo wala ko rito, nagsinwaling din kayo, hindi na ako pa ibang tao sinwaling. Dahil doon, kung walang ginawa ito, mas delikado tayo sama-sama sa impyerno. Kasi ang nakikipagtali sa kapwa lalaki buhay, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait, nandaraya, mamamatay tao, nakikirapin, magkukulang, sumasama sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa dagat-dagatang apoy. Doon sa lugar niyon, matinit, pero madilim. May apoy, pero madilim. Tapos ang baho doon, mabaho. Tapos yung katawan, nasusunog, pero bumabalik ulit. Hindi na uubos, hindi na mamamatay. Wala kang mong parusa dahil sa aking kasalanan. Pero magandang balita, hindi gusto ng Diyos sa sino sa akin ay mapahamak. Kaya alam mo, para tayo hindi mapahamak, kinakailangan mawala yung katangian natin, pagiging mamamatay tao sa puso, pagiging sinungaling, pagiging mapangalunya, tumiging sa babae ng masamang hangan, yung nangungupit, nagnanakaw, hindi sumusunod sa magulang, lahat po yan, dapat mabago. Ang pwede yung makapagligtas sa atin, may kakayahan mag-uwin tayo. Isa lang po may kakayahan, ang Diyos, at lumikha siya sa pamagitan ng kanyang salita. Yung kanyang salita, ayun ang nagkagawang tao. Nanak ng isang birhen, tapos doon sa krus, inako niya ang kasalanan ng lahat. Namatay siya sa krus, kaya yung sobrang kasalanan, na pagkaliwala sa Diyos, naranasan niya, kaya ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos, naranasan yung pagkawasak ng kanyang katawan, bubusarado siya, malapit kami sa impyerno, tapos, isipin siya namatay, nilibing siya, pero maganda sa ikatlong araw, muli siya ng buhay. Umakyat sa langit na sa kanilang Ama, at nais kong pumasok sa puso ng mga tao. Sabi niya, tumayo na ako sa pintuan at tumakbo. Kung sino man duminig ng aking tinig, magbukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya at magkakapunan kasama niya. Sa buhay natin, may pintuan. Dumalang ko doon, sabi ko, siguro pinakailan ko makabait pa ako. Hindi ko alam mo na hindi na po sa pagpapakabayin ang pagtanggap ko kay Kristo. Kaya ginawa ko, pinakita ko na maigi yung panalangin ng kahit ng aral. Pagkaraan mo ng ilang araw, sabi ko, hindi ko pa siya tatanggapin. Baka biglang dumating si Jesus, hindi ako handa. Sabi kasi sa Bible, so din araw, yung mga patay na nanalig kay Kristo, mula sa langit, kung nasa langit sila, narumpa sila sa katawan nila, kasi gagawin ko yung physical na katawan, magbabago yan, magkakaroon bagong uri ng katawan, hindi na mamatay, hindi nagkakasala, muli mo buhay. Tapos yun na nanalig kay Kristo, agawin kasama niya. Noong 1979, akala ko,
dumating na yun. Kasi nagkaroon, may bumabang hapos sa German na Britain, nagpupunin mas kaya akala ko, tinatawag ng karoon ng rapture. Sabi ko, dapat iwanin na ata ko. Kaya ng gabi yun, sabi ko, Jesus, Diyos ko, kahit ang gusto magawa sa akin, ligtas mo lang ako gagawin ko. Kasi nanap ko sa Bible, kung saan sabi ni Cristo, tumayo na ako sa pintuan, makatok. Kung sino man nalilig ng aking tinig, pagbukas ng pinto, ako yung papasok sa kanya at mag-aapo ng kasama. Pagkapasok ko na sa puso ko, lalaro ko, hindi niya ako iiwan. Ito magandang balita. Dahil hindi niya ako iiwan, alam ko, pag mamatay ako, hindi pa rin niya ako iiwan. Hindi sa lang pwede pupuntahan siya. Makakasama siya sa langit. Ang isa pang magandang balita, yung lahat ng kasalanan ko, binayaran niya nakaraan, pati magagawa pa. Pati kasalanan niyo rin, binayaran nakaraan, pati magagawa pa. Kaya pag kayo nagtiwala na kay Kristo, mapatawaran kayo sa lahat ng kasalanan yung binayaran nakaraan, pati magagawa pa. Dahil pwede na yung makapagpunta sa langit. Okay? Ngayon, si tatay, hindi ko alam kung anong kalagayan. Sa kabutihan ng Diyos, ang balita ko, presidente ko nga siya ng Association ng mga Driver. So, palatandaan yun, huwag na nakasama ng makatulong. Hindi ko lang alam sana, pero kung dumating ang araw sa buhay niya noon, na si Jesus pinapasok niya, makakala Jesus, hindi kita iiwan, hindi pa babayaan. Pag talagang pinapasok niya sa puso niya, kasama siya sa kanyang kamatayan, papunta siya sa langit. Kaya pwede siya makita kung papunta kayo sa langit. Yung kalagayan niya sa Diyos na yun. Pero ang kalagayan natin, nasa atin pa. Nais niyo bang papasok niyo sa Jesus sa puso niyo? Nakatulad ko, pag mag-aapit kayo sa inyong kasalanan, pagkatapos yun, galing ko sa kapatid ko na wala. At yung pagmumura ko na wala. Ganun gagawin niya, babaguhin niya ang buhay niyo, liligtas kayo sa kasalanan, at liligtas din kayo sa impyerno. Gusto niya rin ba? Baligtas na kayo, at may pag-asa pa makakita siya. Kung sakaling nandun siya, nasana nandun siya. Amen? At naniniwala ko, sa pagkasabi ko niya, marami sa inyo dito, nais papasok na si Jesus sa kanyang puso. Kaya ibigin na naman pagkakataon. Dahil gusto natin pagkakaroon sa iba, may pagkiling mula tayo tumayo. Manalangin tayo ng panalangin. At sa panalangin ito, kung hindi mo patiyak na pag mamatay ka, ang punta mo sa langit, manalangin tayo, pahayag ng langit na sa Panginoon, manalangin ka ng buong puso na siya muling binuha ng Diyos, sabi sa Biblia, maliligtas ka. Pag ikahiya mo sa harapan tao, kahiya kita. Pag malaki mo ko, mamalaki kita. Sa panalangin na panggitin nyo, kapakilala si Kristo sa katabi nyo. Dahil marinig ang boses nyo, sumunod kayo sa panalangin. Magtiwala kayo, pangako ni Jesus. Kung sino man nalilig ng aking tinig, magpasang pinto, ako ay papasok sa kanya. Panalangin tayo. Sunod kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, sabi niyo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at dahil dito, ako'y nahiwalay sa iyo. Binubuksan ko na po ang pinto ng aking buhay at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon. Salamat po, pinatawad mo na po ako sa lahat ng kasalanan ko at di mo na ako iiwan. Tulungan mo po ako makatiyak na totoo nga ang mga narinig ko sa pagbabasa ko ng Bible. Salamat, Panginoon. Mahal mo po ako. Mahal mo rin ang namatay. At ginawa niyo po lahat para kami malapit sa inyo.